Ngayong gabi. Babangon ka ba? Kailangan kita. Ngayong gabi, huwag kang magsisi. Magluloko ka ba? Mag-usap tayo. Ang nangyari kahapon, hindi mo ba ipapaliwanag, kagabi? Mga nasa hustong gulang naman tayong lahat, para lang sa saya. Ang babaeng ito. Wala talaga akong pera, walang pera, walang pera, walang pera. Ate Jiangwen, bakit kayo naparito? May maitutulong po ba kami? Sasabihin ko po ba sa guro, hindi na ito ang unang beses, umalis na tayo. Tara na, tara na, tara na. Ayos ka lang ba? Salamat. Magtiwala ka sa sarili mo. Pag inaway ka na naman nila balang araw, sabihin mo sa akin, protektahan kita. Sige. Jiangwen. Ang tagal na nating di nagkikita. Pasok. Direktor Gu, bilang Jiangwen, ay opisyal nang nakumpirma na magtatrabaho sa kumpanya bilang direktor ng marketing department. Mahusay. Ayusin mo. Pupunta ako sa marketing department bilang baguhan. Opo. Binabati kita, Jiangwen, John, oh. Naalala ko noong nag-aaral ka pa, gusto mo na ang brand na ito. Sa wakas, natupad mo na ang iyong pangarap. Oo nga, noong mga panahong iyon, ang una nating mga makeup ay John nga. Ang bilis ng panahon. Hindi ko akalain, ngayon, makakapagtrabaho na talaga ako sa Judy Doll. Kumusta? Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, matagal ko na itong inihanda. Binabati kita sa matagumpay mong paghihiwalay. Nakaalis ka na sa lalaking si Jiang Che. Kaya mo yan. Pagdating ng panahon, siguraduhin, sasampalin mo ng gusto ang magkasintahang iyon. Hindi mo alam. Matagal ko na siyang ayaw. Mamaya na lang tayo mag-usap. Wala na akong oras. Ibababa ko na ang tawag. Sige, puntahan mo na. Mahal, huwag kang mag-alala. Makukuha ko ang order ng supplier. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Jiangwen. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Ayos ka lang ba? Jiangwen. Anong ginagawa mo rito? Ano naman ang pakialam mo? Mag-i-interview. Sa tingin mo ba'y kaya mong makapasok sa judo? Ikaw. Mas mabuting isuko mo na ang balak mong yan. Ako. Nandito ako para magtrabaho. Ikaw. Ang kapal mo naman. Kailangan mo pa bang sabihin sa akin kung karapat-dapat ako? Alamin mo ang sarili mo. Isang naging matagumpay dahil sa mga lalaki. Manahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyong magsalita ng kung ano-ano? Bakit ka nasasaktan? Ano ang ginagawa mo noong naging kabit ka? Ikaw na anghel na to. Sisirain ko ang bibig mo ngayon din. Salamat. Ikaw na ang cute na to. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ngayon. Tawagin ninyo sila, ilabas ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Salamat sa iyo. Mahal. Hulaan mo kung ano ang nalaman ko. Si Jiangwen, ang cute na iyon, ay naging general manager na pala ng marketing department ng John. Pupunta ako sa John para makipagnegosyo. Mukhang wala na akong pag-asa. Sisiguraduhin niyang mapapahamak ako. Anong gagawin ko?
Huwag kang mag-alala, magandang bagay siguro ito. Unang beses ko pa lang, mananagot ka sa akin. Mananagot. Laro lang naman yun. Di naman kailangang seryosohin yun, di ba? Ngayon ay ang ika-35 kong kaarawan. Siguradong may sorpresa ang asawa ko. Sabi mo si Jiang Wenji. Kung alam lang niya na tayong dalawa ay magkasama, ano kaya ang mangyayari? Bakit mo siya binabanggit sa ganitong oras? Kapag naiisip ko ang kanyang pagiging konserbatibo, nandiri ako. Ang sama mo. Ako si Jiang Wen. Hindi ako dapat sumuko kahit kailan. Nababaliw ka na ba? Jiang Che. Magdiborsyo na tayo. Supervisor Jiang, si Minglu ay espesyal na inayos ni Boss Gu para mag-intern dito sa inyo. Sana po ay gabayan niyo siya. Gabayan. Sige po, ipagkakatiwala ko na po siya kay Supervisor Jiang. Bata pa naman siya, marami pa siyang dapat matutunan. Pwede kang manatili. Pero aksidente lang ang nangyari noong gabing iyon. Huwag mo nang isipin pa. Aksidente. Pero noong gabing iyon, ikaw mismo ang gusto mong manatili. Kailangan nating magkasundo sa 3 bagay. Una, panatilihin mo ang distansya sa akin. Distansya. Gaano kalayo ang maituturing na distansya? Basta, huwag mong hayaang maramdaman ko ang presensya mo. Pangalawa, kung hindi umabot sa pamantayan ang kakayahan mo sa trabaho, umalis ka na. Hindi kita poprotektahan, Supervisor Jiang. Nag-aalala ka bang ma-lay off ako? Sinasabi ko lang ang totoo. At pangatlo, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Anong tingin? Basta tandaan mo ang sinabi ko. Kundi, kahit sino pa ang makiusap ay walang silbi. Jiang Wen. Kailan mo ba ako matatandaan? Ito ang kumpanya namin, ang proyektong kasalukuyang ginagawa, pamilya rin mo ito. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ako. Ang proyekto ni Direktor Jiang, sisikapin kong lubos na maging responsable. Mas mabuting tuparin mo ang iyong sinasabi, kung hindi. Ano kaya ang gagawin ni Direktor Jiang? Ganito. O ganito rin. Huwag kang masyadong lumampas sa hangganan. Oras ng trabaho ngayon. Ako ang superior mo. Magseryoso ka. Anong tinatakasan mo? Supervisor Kang. Wala akong ginagawa. Supervisor Kang, ikaw mismo ang unang gumawa noon. Paano? Ngayon, pag tinaas na ang palda, hindi na kilala. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? At sa pagkakataong ito, balak kong isulong ang offline na makeup experience event ng J-Duo para ma-experience ng mga customer nang libre ang aming mga produkto, J-Duo Lip Powder Cream. Sa pamamagitan ng immersive na karanasan na harapan, matutuklasan ng mga mamimili ang kanilang sariling ganda, at mas mabubuhay na muli ang kanilang dating sigla. At sa pagkakataong ito, ang pangunahing konseptong nais naming iparating ay, ang pagiging malambing ay hindi lang para sa mga dalaga, at ang unang pagsubok sa labas ng online. Ito ay gagawin ko kasama ang aking mga kasamahan sa grupo. Unang pagtatangka ng mabilisang pag-promote sa labas.
Maligayang pagdating sa Judy Doll. Maaari ninyong subukan ng libre ang aming bagong lip powder cream. Subukan ninyo ang aming bagong lip powder cream. Hulihin mo siya. Anong ginagawa mo? Bye, Mengna. Wala ito. Ako lang naman ay dumaan para tignan kung gaano kaayos ang benta ngayon. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw ang nagutos sa kanya, di ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko naman siya kilala. Siya ang nagutos sa akin na gawin iyon. Dalhin niyo silang dalawa. Security. Ayos lang, ituloy na natin. Ganyan ba talaga kalma si Director Zhang? Malulutas ba ng pagiging irritable ang problema? Ate, gusto mo bang subukan? Mukhang ang lalim ng kulay nito. Angkop ba ito sa edad ko? Ito po ay special blend namin. Mababang saturation na kulay brown na tsaa, pampakinis ng kutis, at hindi naman masyadong makulay. Salamat, huwag na lang po. Ate, sa pagiging babae, dapat mahalin mo muna ang sarili mo bago mo mahalin ang iba. Hindi pwedeng lagi na lang para sa iba ang buhay mo. Nararapat kang mapansin. Ako. Kailangan ko lang paikutin ang brush nito. Kusang magiging natural ang pagkalat nito. Ang kulay na ito ay nagpapaganda ng kutis. At napaka-natural. May tekstura itong parang milk foam. Magaan at makinis. Maaari rin itong gamitin araw-araw bilang blush on. Para maging mas maganda ang kulay ng buong mukha at mas natural. Ang ganda ng kulay. Nagpapaganda talaga. Angkop talaga ito para sa pagkukommute papuntang opisina. Mahinhin pero may dating. Ang ganda. Gusto ko ring subukan. Pwede mo namang subukan ang aming number 1 na kulay. Ang kulay gatas na kulay kahel na hindi masyadong matapang. Puno ng sigla. Salamat. Ako, ate ko. Anong kulay ng lipstick kaya ang bagay sa akin? HMM. Pwede ang N18 at N19. Parang walang makeup ang dating. Angkop ito sa pang-araw-araw na suot. Ang kulay dilaw, itim, at olibo ay bagay sa'yo. Subukan mo nga. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan mag-apply. Ikaw iyon. Ano ang iniisip mo? Wala. Sige na, huwag ka nang malungkot. May ipapakita ako sa'yo. Sisiguraduhin kong matutuwa ka. Titig na titig. Ano ito? Ito ang aking sikretong armas. Basta't mayroon ka nito, mawawala na ang mga tigyawat mo. Ha? Hindi ka naniniwala. Ipapakita ko sa iyo, ang mahika ng Judy Doll. Sige. Tingnan mo. Mukhang gwapo ka pala. Ito, para sa iyo. Okay na, habang buhay. Hindi na kita muling iiwan. Ano bang ginagawa mo? Diretso tiningil ni Judo ang pakikipagtulungan. Sa pakikipagtulungan namin, bye na niya. Talagang nabulag ako. Para sa'yo, nagdiborsyo ako kay Jiang Wen. Habang nandyan siya. Bakit ba lagi na lang akong malas? Bakit ba lagi na lang akong malas? Jiang Che, hinayupak ka. Kung gusto mo siya, hanapin mo siya. Ayoko na, hindi na kita pagsisilbihan. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Ibalik mo sa akin ang pakikipag-ugnayan. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Nandito ako, sasamahan kita palagi. Lahat ng ito ay lilipas din. Supervisor Jiang, ihahatid na kita. Hindi na, Jiang Wen. Magkasama tayong maghapunan at mag-usap. Pasensya na po. Mayroon na pong appointment si Director Jiang. Sira ulo ka. Alam mo ba kung sino ako? Nang ahas kang Bastiusen ang babae ko. Mukhang gusto mong mamatay. Jiang Che, nandito na tayo, Jiang Wen. Huwag mong kalimutan. Hindi pa alam ni Mama ang tungkol sa atin. Kung sasabihin ko sa kanya. May aasikasuhin lang ako. Mauna na ako. Hiwalay na tayo. Paano mo nagagawa yun? Pinapanood mo ba akong mapahamak pati ang kumpanya? Mag-asawa naman tayo dati.
Jiang Che, ikaw ang nagpaalis sa akin sa kumpanya, at ginamit mo ang kalusugan ni Mama para pilitin ako. Ikaw rin ang ayaw magpahayag ng ating paghihiwalay. Lahat ng ginawa mo, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ganito. Samahan mo ako sa investment forum sa Jiangcheng. Ako na ang bahala kay Mama. Kasi naman, ang kalusugan ni Tita ay hindi kayang tiisin ang ganitong kalaking pagsubok. Jiang Wen, tulungan mo ako. Kilala ka lang ng mga tagapangasiwa ng Kamara ng Kalakalan. Pag-asa sa wala. Huwag mong kalimutan na may sakit ang iyong ina. Sige. May kulong sa gabi sa 8:00. Huling pagkakataon na ito. Huwag mo akong hayaang mawalan ng respeto sa'yo. Jiang Wen. Kailangan mo akong tulungang magpakilala ng maayos sa kanya. Ano bang gagawin mo? Gusto ko makapag-usap ng pribado sa kanya, sa lalong madaling panahon. Jiang Wen, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Kung ganoon ngayong gabi, samahan mo ako. Ginoong Jiang. Hindi ko alam ang order ng pagbiling ng mga hilaw na materyales ng kumpanyang ito. Interesado po kaya kayong malaman? Interesado ka ba, Assistant Lin? Supervisor Jiang. Nauuhaw ka na ba? Samahan mo ako. Ano ba ang gusto mong gawin ng Supervisor Jiang para samahan ka? Supervisor Jiang, gumawa ako ng almusal. Halika at tikman mo. Upo ka na. Gawa iyon ng isang profesional na chef, kaya mo kayang matutunan yun. Kung hindi naman kayang tumulong ng kumpanya, hayaan na lang. Pati pagluluto nga lang hindi mo magawa. Supervisor Jiang, hindi ba masarap ang niluto ko? Wala naman. Naalala ko lang noon. Siya ang hindi karapat-dapat. Hindi ko ba sinabi? Huwag na kayong mag-usap pa. Jiang Wen, ipagawa ko sa iyo. Pinagkakatiwalaan kita. Huwag mong baliwalain ang alok ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi ni Jiang Wen na ayaw kanyang tulungan. Sino ka ba? Ano ba ang relasyon mo kay Jiang Wen? Sino raw ako? Kasama ko siya ngayon sa iisang silid. Ano sa tingin mo ang relasyon namin? Jiang Wen, ang cute mo naman. Kakadala lang ng diborsyo. Nang bababae ka na agad. Huwag mo nang aagawin ang cellphone ko. Ganyan naman talaga siya sa iyo. Dati lang. Ang lalaking tulad niya. Hindi ka naman bagay. Guminglo, ikaw muna. Bitawan mo muna ako. Isipin mo naman ako. Ako. Sana'y mas maaga pa kitang nakilala. Hindi kita hahayaang makaramdam ng ganito karaming paghihirap. May gagawin pa ako sa kumpanya ko. Mauuna na ako. Mauuna na ako. Supervisor, ito ay ang brand ambassador na pinili ng kumpanya. Ang alam ko, hindi pa naman tapos ang kontrata natin kay Gao-ning. Di ba? Bakit biglang nagpalit? Ang manager niya ang kusang bumazzer sa kontrata natin. Pero si Gao-ning mismo, mukhang gustong-gusto pa rin. Kasama namin sa proyekto, nakilala ko na siya mismo. Masayahin at kaibig-ibig ang ugali. Kayo po pala si Direktor Jiang. Ang personal kong estilo ay bagay na bagay sa judo. Sana ay maibalik pa natin ang proyektong ito. Sino ang nag-ayos ng makeup mo? Ako mismo ang nag-ayos ng makeup ko. Sabi ng manager ko, masyadong hyper ako. Kaya kailangan kong magpakalma gamit ang ganitong light makeup. May problema ba? May paraan ako. Matutulungan kita. Ang tuyo naman ng labi mo.
Dahil yun sa previous project ko. Kinuha sa Northwest, masyadong tuyo ang klima roon. Araw-araw akong umiinom ng tubig at naglalagay ng lip balm pero walang epekto. Sakto, pwede mong subukan ang aming bagong lip powder cream. May dagdag itong lip wrinkle peptide, at pati na rin plant-based essential oils. Kapag nilagay mo sa labi, magiging elegante at malambot ang itsura. At tinatago pa nito ang mga linya sa labi, pangangalaga rin sa labi. Sige na. Ang kulay tulap bean paste ng O5. Napakaganda sa iyo. Ang ganda-ganda nito. Para kang puno ng sigla at napaka-cute. Talaga bang pwede? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto kita. Pero sabi ng manager ko, hindi raw yun angkop sa akin. Maaaring baguhin ng makeup, maging ang itsura ng isang tao. Pero ang pinakamahalaga ay, ang mahanap ang makeup na bagay sa iyo. Tingnan mo, ang cute-cute mo naman. Tapos ang hyper mo pa. Bakit pa kailangang isipin ang edad? Ito ang tunay na ikaw. Tama ka, Supervisor Jang. Ako lang ako, magpakailanman bata. Ang texture ng milk foam ninyo, ang gun sa labi. Tapos itong soft mist makeup, sobrang gusto ko. Grabe, MS, go. Pinost na namin ang mga litrato ng iyong pinakahuling makeup look sa Weibo. Trending na ito ngayon. Tingnan mo, at halos 500,000 na ang nadagdag sa followers mo. Marami pang beauty vlogger ang nag-upload ng kanilang makeup tutorial. Totoo ba? Director Jang. Maaari ko pa bang mabawi ang pagiging endorser ko? Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang aming endorser. Director Jang. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Ang galing mong mang-aral sa iba. Pero ikaw mismo ay hindi makagawa. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sa paningin ko, ikaw ay napakaganda. Yung lalaking yun, hindi kanya kayang pahalagahan, kaya gusto mo bang palitan na lang ng ibang tao? Gusto mo bang palitan na lang ng ibang tao? Direktor Jang, dati po ay inutusan ninyo akong mag-recruit ng mga empleyado. Ngayon po ay nagsimula na ang mga bagong empleyado. Maganda na to. Magandang araw po. Ako po si Direktor ng Marketing. Ikaw pala. Ikaw ang manager ng pangalawang departamento ng proyekto. Nakakatawa naman. Ginagawa mo ang lahat para akitin si Jiang Che. Tapos ngayon, iiwanan mo ang magandang posisyon mo bilang asawa ni Jiang Che. Para maging underling ko. Bye Meng na. Ano ba talaga ang balak mo? Ako ay patas na nakapasok sa interview. Ano ka ba? Dapat pa ba kitang pagtuunan ng pansin, Linda? Siya ay inirekomenda ng Human Resources. Oo, naroon ako sa 3 interview. May problema po ba ang General Manager? Dahil sa sariling kakayahan naman po akong nakapasok, sana'y mapanatili mong hiwalay ang personal at profesional na buhay. Huwag mong hayaang makaapekto ang mga personal na bagay sa kalidad ng iyong trabaho. Maraming salamat sa payo, Supervisor Jang. Anong oras ang aktibidad mamaya? Ipaalam mo kay Guminglo, nasasama ako sa kanya sa mismong lugar ng aktibidad. Jiang Wen. Bakit lagi mo na lang akong nilalamangan saan ka man pumunta? Mag-antay ka lang. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na kakayahan. Guro sa pagkuha ng litrato. Kapag mag-shoot na tayo mamaya. Supervisor Jang. May problema po. Ang una naming modelo, biglang bumaliktad at nagsabing hindi na siya pupunta. May dahilan ba siyang sinabi? Sabi lang niya, may bigla ang lakad. Tapos binaba na niya ang telepono. Anong gagawin natin? Wala nang modelo si Jiang Wen sa event. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Supervisor Jiang, handa na ang lahat doon. Maaari nang simulan anumang oras. Supervisor Jiang, ano ang gagawin natin ngayon? May kakilala ako, may mga kakilala siya. Tanungin kaya natin. Guminglo. Humanap ka ng ilang tao sa kalye para sa akin. Sige. Ate Jiang Wen, tingnan mo itong lip tint. Anong shade number ito? Ang tema ng duo ay Puso ng Dalagita. Gamitin na lang natin ang N01 at N05. Okay lang ba ang mga modelong ito? Ang puso ng mga babae ay hindi lang sa mga fashion show. Makikita, nasa buhay mismo ito. Sa bawat tunay na sandali, mas naipapakita nila ang mensaheng gustong iparating ng brand. Hindi ko inaasahan na ang kulay na ito, na Milky Tea at Dusty Rose ay ganito ka-vibrant. Bata pa ako noon ay gumagamit na ako nito.
Hindi ko akalain na bagay pa rin pala sa akin ngayon. Tingnan mo, ang tuyong-tuyo ng labi ko. Pero hindi naman ito pumipintig. Ate, ang ganda ay hindi limitado sa edad. Ang lip cream ay may dagdag na anti-wrinkle dipeptide at mga essential oil mula sa halaman. Matatago ang mga linya ng labi. Isasama ko ang dalawang tita sa pagkuha ng litrato. At saka maglilive din ako. Sige po. Tita, sumama na po kayo sa akin. Salamat po sa inyong pagod. Wah, ang gagaling na ngayon ng mga pampaganda. Uminom man ng tubig ay hindi dumidikit sa baso. Kumain at uminom ka lang ng uminom ng malaya. Mayroong triple lock net film technology ito. Hindi ito dumidikit sa baso. At napakadaling gamitin araw-araw. Hindi na kailangan pang mag-retouch. Ang ganda. Director Jang, tingnan mo. Napakaganda nga. Ang galing-galing ninyo. Patuloy na damadami ang aming mga tagasunod. Tinatanong din kami ng mga netizens kung kailan kami magsisimulang magbenta ng produkto sa Livestream. Sabihin ninyo sa kanila na puntahan ang aming website. Magkakaroon kami ng Livestream sa flagship store ng Juduo Lipstick. Magkakaroon ng sorpresa noon. Sige. Ituloy ninyo ang pagbabantay. Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. HMM. Supervisor Jang. Bilang ang aking kanang kamay. Bakit hindi ko alam? May sorpresa pa sa Livestream. Bilang ang aking kanang kamay. Opo, dapat nga'y mapakinabangan natin ng husto ang mga bagay-bagay. Ang gwapo-gwapo ko naman. Hindi naman masama kung magbibigay ako ng kaunting regalo sa mga fans ko, di ba? Jang Wen, ikaw, sige na, ayun na ang napagkasunduan natin. Sundin mo ako. Ang ganda ng boses mo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Supervisor Jang, Supervisor. Ang litrato ni Jang Wen. Ginoo Gu. Ginoo Gu, anong guzang ba? Si Guzang. Ibig sabihin, ang sabi ng malaking boss, tungkol sa litrato, ay huwag nang pansinin. Lalabas kaya tayo para makapagpahinga. Ang ganda talaga ng mga bituin ngayong gabi, ano? HMM, tapos na ang lahat. Ngayong gabi, maging ikaw na lang, ha? Ngayong gabi, maging ikaw na lang. Ang makeup na ito ay bagay na bagay sa iyo. Ginang Jang. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Makapal ang balat ko, hindi ako natatakot sa init, HMN, yun. Mayroon pa akong gagawin, mauuna na ako. Sama po kayo, Supervisor Jang. Mag-usap tayo. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Totoo kong nagsisi na ako, Jang Wen, at talagang nagsisisi ako. Magsimula na tayo ulit, huwag mo akong lokohin. Hindi dahil sa nagsisisi ka kaya mo ako pinuntahan, kundi dahil malapit nang magsara ang kumpanya mo. Hindi. Seryoso ako, gusto kong maging tayo, Jang Wen. Nauuhaw ka na ba? Halika. Jang Wen, anong maganda sa lalaking ito na maputi ang mukha? Mas maganda pa rin naman ako kay Jang, di ba? Di ba? Mabuti naman, huwag kang mag-alala, uminom ka ng tubig. Jang Che, nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Kailangan mo bang masira ang iyong reputasyon? Hindi ba? Nay, alam ko na talagang nagkamali ako. Wen,
Huwag kang mag-aalala, makinig ka sa mama mo. Kasama mo naman siya. Kaya naman mapapanatag na ang mama mo. Mukhang hindi ko na maitago kay mama. Mamaya, may mga bagay na hindi ko kayang lampasan. Imposible na rin kami ni Jiang Che. Jiang Gwen. Totoo ngang kayo na nga ng lalaking iyon, di ba? Tama ba ako, Jiang Che? Wala ka na bang katapusan? Hindi mo ba kaya kontrolin ang sarili mo, ang pang-ibabang parte ng katawan? Ngayon, ako naman ang tinatanong mo, anong karapatan mo? Umalis ka na sa bahay ko, hiwalay na tayo. Hiwalay na, ikaw. Kayo. Nanay. Gumising ka na po, please. Basta magising ka lang po, ano man ang ipapagawa mo sa akin, gagawin ko po. Narinig mo ba yun? Hayop ka, si Jiang Wen, akin lang siya. Tigilan mo na yan. Tiyak naman ay gising din po si tita, huwag ka nang magdrama dyan. Jiang Wen. Totoo pong, ikaw ang pinakagusto ko. Ayaw mo rin namang mag-alala si mama, di ba? Susundin ko po ang gusto ni mama. Hindi maganda ang takbo ng kumpanya kung wala si Jiang Wen. Siya lang ang para sa akin. Sa tingin ko dapat mong isipin ulit ng mabuti. Huwag mong isama ang kaligayahan mo sa nalalabing bahagi ng buhay mo. Jan, sira ulo ka. Nanliligaw ka pa rin pala, ha? Ano ba ang mali sa sinabi ko? Gusto mo lang siyang gamitin para mapatatag ang negosyo mo. Ano bang ang bagay mo sa kanya? Nanay. Gising ka na pala. Lumabas kayo at mag-away kayo dyan. Gwen. Nanay, nandito po ako. Gumaling ka na sana agad. Ano man ang kailangan mo, gagawin ko. Hay nako, ang tanga ng bata. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili. Sige ba? Okay na. Nakaraan na iyon. Huwag ka nang umiyak. Salamat sa iyo ngayon. Meron ka bang oras mamaya? Ililibre kita ng hapunan. Sige po, Direktor Jiang. Mukhang nag-smudge ang lipstick mo. Pwede kitang ayusan. Huwag na. Sinadya mo ba yun? Ang lip tint ko ay hindi kailanman dumidikit sa baso. Paano naman ito mag-aalis ng kulay? May sasabihin po ako sa inyo. Maaari po bang makausap kayo saglit? Wala na po akong dapat pag-usapan sa inyo. Teka lang po. Kung hindi niyo po ako pagbibigyan ngayon, hindi ko po masasagot kung ano ang mangyayari, kung sakaling may mangyaring masama sa nanay mo. Anong nangyari? May kailangan lang akong asikasuhin. Pagkakataon na lang siguro tayo ulit kakain. Anong ibig mong sabihin kanina? Ano ba talaga ang balak mo? Ang swerte mo naman, Jiang Wen. Ano man ang mangyari, makikita ka ng lahat. Huwag na lang. Pero ano man ang paraan mo, gamitin mo na lahat. Haharapin kita hanggang sa uli. Huwag kang aalis. Jiang Wen, kasalanan mo yan. Tatawag ako ng pulis. Isang itim na BMW. Ang Z123 ay papunta sa direksyon ng Heishui Road. Jiang Wen, gising ka na. Miss na miss kita. Jiang Che. Ano bang gagawin mo? Magpakasal ulit tayo. Imposible. Dahil sa'yo, pinabagsak ng CEO ng Gucci ang kumpanya ko. Minamaliit ko pala ang kahali-halina mo. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi kita kilala. Wala akong alam. Sa sinasabi mong CEO ng Gucci, hindi ko kilala. Hindi. Wala na itong halaga. Basta makapagbalikan lang tayo, ang lahat ng problemang ito, madaling masosolusyonan. Hindi. Magiging akin ka na magpakailanman. Ganun pa man, bibigyan pa rin kita ng buhay. Huwag. Saklo, huwag kang mag-alala, ilalabas ko siya. Tulungan mo akong hanapan ng isang tao. Bai Meng na, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mas detalyado pa, mas maganda. Bai Meng na.
Tinanggal ka na sa trabaho. Bakit? Alam mo naman ang mga nagawa mo. Malinaw yan sa iyo. Hindi ako. Hindi ninyo ako pwedeng ganituhan. Dalhin ninyo. Hindi ako. Ituloy ang trabaho. Ikaw, dahil lang sa isang babaeng uhaw sa kayamanan at kapangyarihan, ay tinanggihan mo ang pakikipag-isang dibdib sa pamilya. Hindi ko naman siya mahal. Bakit ko pa siya pakakasalan? Ikaw. Suway ka. Jiang Wen. Antayin mo ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Supervisor Jiang, susunod na linggo, maghahanda ang kumpanya para sa anibersaryo. Malaki ang sakop nito sa taong ito. Darating din ang malaking boss, HMM. Kailangan mong maghanda ng maaga. Opo, alam ko na. Si Gu Minglo ang presidente ng grupo. Kaya naman pala, hindi ko alam kung bakit ako pinapanta ng chairman. Ngayong araw na ito, ano po ba ang dahilan? Mayroon na siyang pakakasalan. Kaya, sana po, maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. 50 milyon, chairman, ang laki naman ng ginastos. Dahil ikaw. Binibini, gusto mong kumapit sa mga mayayaman at makapangyarihan. Sasabihin ko sa iyo, kalimutan mo na iyan. Ang relasyon namin. Tatapos na ba o magpapatuloy pa? Dapat tayong dalawa ang magdedesisyon. Hindi kayo ang masusunod. Direktor Gu. Mauuna na po ako. Pasensya na, Jiang Wen. Hindi ko sinasadyang hindi sagutin ang iyong tawag. May ginagawa lang ako. Dumating si Mr. Gu para hanapin ako. Ano ang sinabi niya sa iyo? Huwag kang mag-alala, tinanggihan ko na. Mag-iisip ako ng paraan para mapauwo si Lolo sa akin. Jiang Wen. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Ako, si Gu Minglo, habang buhay, bukod sa iyo, wala nang ibang pakakasalan. Bakit mo pa kailangang magpanggap? Kahit mahal ko siya. Buhay ko, wala nang iba kundi siya. Wala nang ibang pakakasalan kundi siya. Sigurado ka bang magpupumilit ka pa? Susuntukin kita. Suwayin mo ako. Sige po, tingnan ninyo. Ang kulay 18, bagay na bagay po sa kutis ninyo. Para po kayong may angking karisma. At napaka-gentle. Ang kakayahan ni MS, Jiang, ay talagang hindi pangkaraniwan. Ang mga bagong produkto ng Judo ay pawang naubos dahil sa kanya. Ang pagiging mapag-girlish ay hindi lang para sa mga dalaga. Ang kanyang pananaw ay napaka-advanced. Chairman Gu. Ngayon ang aking mga nagawa ay nakikita na ng lahat. Dati sinabi nilang umaasa ka sa kapangyarihan ng iba. Mali pala ang pagkakaintindi ko sa iyo. Hayaan na natin. May kanya-kanyang tadhana ang mga apo. Ang mga bagay-bagay ninyong mga kabataan. Hindi na ako makikialam pa. Si Jiang Wen, mula pa noong bata pa siya. Hanggang sa pagkikita natin ngayon, nasa mahigit 10 taon na tayong nagkakaligtaan. Kinabukasan, ayokong mawalan ulit ng pagkakataon sa iyo. Pakakasalan mo ba ako? Pakasal ka na sa kanya. 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 Alam ko na maraming paghihirap ang naranasan mo noon. Pero simula ngayon, iingatan kita gamit ang buong pagmamahal ko. Kaya, Jiang Wen, papakasalan mo ba ako? Oo, gusto ko.